One TV special report. Censo Misamis Occidental. Medyo nakamahaw hindi rin namin. Again, Censo Misamis Occidental. Delikado to madungagan ang mga payouts ani karonda kay kusog-kusog na. Ang atong bisita nining atong kalihukan karon, the Regional Executive Director of the Department of Agriculture, Director Jose Apollo Pacamalan, sir. Asa maning 600 kabuok nga modawat karon og financial assistance sa mga sa Department of Agriculture, hinay magpalakpak. Ang atong adopted son sa Misamis Occidental, adopted tungod kay sa iyang pagka-regional official, most of the time niya siya dire sa atong probinsya. Si Assistant Regional Director for Operations, Ronald Ryan Quinn. Sana ang inyong gobernador dili raunta mapariya niya nga naupaw na intawon pagpanerbisyo. We are also honored to have the Director 3 of the filming, now represented here by Engineer Mabel Castro. Ma'am. Vice Governor Wing Gutierrez, ang atong hinay inyong pakpak, no? Nga ang meaning sa BG, dili lang Vice Governor, but the very guwapa nga Vice Governor sa atong probinsya. Ang atong mga membro sa Sangguniang Panlalawigan, which I will give a specific introduction later. Can we give them a big hand to our board members? Ang atong mga mayores, the chief executives of the different municipalities and cities, haligi o partner sa atong provincial government. We start from Dilip, the dynamic city mayor and prostrated priest of the city of Tangub, Mayor Ben Kanama. Dakbayan sa Tangub, una ang Ginoo. Ang atong host city mayor sa atong capital city of Oroquita, Mayor Limuel Acosta. Mayor Henry Jr. of the city of Osamis is represented here by the Governor, Attorney Henry Sr. Pagkakaroon, ongoing pa ang payout sa atong mga senior citizens sa Dakbayan sa Osamis nga iyang giariglahan, and he is fortunate to have his senior as his representative here. Mayor Delio Lood, ang presidente sa Mayor's League sa lungsod sa Sinakaban. Mayor Dodong Moralion, unahon na to ang atong summer capital sa
probinsya, from the municipality of Don Victoriano, Mayor Moralion. Wala dire ang imuhang kontra. Next week pa nato ipatawag kay gisuspend ang imong operasyon sa imuhang lake o sa imuhang Piduan Falls. Mayor Jojo Roa from the municipality of Clarin. Mayor Joselito Chong of the municipality of Jimenez. The beautiful Mestiza Mayor of the municipality of Baliangao, Mayor Hania Chong. And our motherly Mayor of the municipality of Panaon, Mayor Miriam Pailaga. And also the dynamic Mayor of the municipality of Concepcion, Mayor Binya. Mayor Godwin Handomon of the municipality of Plaridel. The overweight Mayor of the municipality of Aloran, Mayor Enche Crua. The Mayor of the municipality of Calamba, Mayor John Villanueva. The Mayor of the little town but progressive municipality of Sapang Dalaga, Mayor Donji Animas. And the representative of the Mayor of Lobisaina, Vice Mayor Herbice, representing Mayor Gutierrez. Kauban usab nato dire ang atuang provincial director sa DOST nga usa-usab manghatag og equipment, no? Si Director Yoprisni Ann Simbahon. May good ma'am nga akong gidawat ning distribution karon sa imuhang solar dryers kay mura og gimingaw nako nimo. Para og nagkita ta sa akong pag-assume og human adto wa na ka magpakita nako. And then tungod kay nagmahal mi nimo mo nang gibati mi kabalaka kay sige ming makadungog og kalihukan nimo sa kalungsuran pero si gobernador wala na makahibalo. I hope that this time the provision of the local government code must be properly observed, that due consultation of the chief executives in the performance of our duties. I am addressing it to our national government agencies. Of course, niya karon kauban nato the 4th Provincial Director of the Philippine National Police in our 2 years in office. No, we have here the new dynamic graduates of the PNP 2020. Police Colonel Romel Maglio. Colonel, welcome to the province of Misamis Occidental. Yeah, how was it? And I would just like to inform you that you have here a classmate who has been performing well as the provincial director of our fire chief. We called him the level 6 ICS. We have here Colonel El Bambo, our provincial director of the fire department. That shows how we appreciate the performance of Batch 2020 of the Philippine National Police Academy. Atong mga department heads, I have to mention Attorney Zapatos, who is my PMS chair overseeing on this, and ang atong Provincial Social Welfare Development Officer, Ms. Lorelei, Ms. Mercy Oy, ang ato ang duha ka
departments under him, Provincial Agricultural Office and the Environmental Natural Resources Office and mga barangay kapitanes o mga tauhang misamis nun, main buntag kanatong tanan. Karong adlaw, as we gather here today for 5 reasons. 5 kahinungdan karong adlaw. Una, ang turnover sa rescue vehicles ngadto sa mga usanggatos ka mga barangays. Adunay 490 ka barangays ang atong probinsya. Na-deliver na nato ang first 300 o ang ika-400 karong adlaw, meaning in the 11 months of the Asenso administration. Matingala siguro mo kung asa o pundo ang atoang provincial government. Matod pa ni Director Apollo nga kung maghatag ta og mga serbisyo, for that matter, the rescue vehicles, wa gyud nato alang-alanga ang kalidad. Toyota gyud. Ang atong provincial government in 2 years time naka-allocate og 440 million pesos for the procurement of that vehicle. Along line later on also, as we also consider the second reason, and that is on the agriculture. Ang probinsya sa Misamis Occidental kada tuig nag-allocate po og 100 million pesos para pagpalit og fertilizer, timbang sa gipanghatag sa Department of Agriculture. Aron pagtubag sa inyong naa sa huna-huna kung din og pondo ang atong provincial government in 2 years time naka-allocate sa maong kantidad nga ang atong national tax allocation for 2023 and for 2024 mas gamay pa man compared to the NTE in the previous year when Governor Waminal and Vice Governor Wing dili pa maoy nagdumala. Ang tubag nini mga kaigsonan, wala ta mangutang nakakuha tag pundo para nining maong programaha. Diri ninyo makita kung giunsa pag-manage ang panudlanan sa panalapi sa inyong provincial government. And for that matter, I request the board members to please stand up. Board Member Tata Sebido of the City of Osamis, District 2. Board Member Alice Guantero, do not yet sit down. Board Member Tata Sebido, you stand up. Board Member Alice Guantero of the City of Boroquita. Board Member Juanidi Binya of the Municipality of Concepcion, representing the Subanin Tribe. Board Member
Imilahay-lahay of the City of Osamis, 2nd District, 1st District Board Member Winston Catane of the City of Oroquita, who chairs the Committee on Agriculture, Board Member Salvador Canlas, ang atong presidente sa mga barangay captains, Board Member Calvin Tito Decina from the City of Tangob, Board Member Attorney Henry Istanyo from the Municipality of Todela, Board Member Jerry Quizon from the Municipality of Bonifacio. We have here Board Member Agnes Villanueva from the Municipality of Plaridel, Board Member Donna Iyo from the City of Oroquita, our Chair of our Tourism Program, Board Member Tata Pailagalib from the Municipality of Panaon. We have here our sectoral, the Municipal Councilor and Konsehal na Alkalde pa, pero walay lungsod. Board Member Luida Alcalde of the Philippine Councilors League and Board Member Clara Villanueva of the Sangguniang Kabataan Barangay Federation. Ma'am Vice Governor Wing Gutierrez, please stand up. We are very happy to present to you nga ang inyong panalapi mayong pagka-budget sa tuang sangguniang panlalawigan. So bisan og gamay ra og pundo pero dako og nadapatan tungod sa pag-priority sa programa o pag-amping sa inyong medyo kulang-kulang tong pakpaka kay muraman to og millions ang atong savings. Vice, Board, daghang salamat. Ang ikaduha na tong hinungdan, turnover of agricultural equipment. Nga ania karon ang PhilMic ni apo dire ang atong direktor sa Department of Agriculture, makita diya sa gawas, no? Kining maong farm implements, no? Niya diya si Engineer Tista, no, sa PhilMic. Sir, ako lang i-clarify, unsa ning niya bayad pa ni sa utang or up to date ta? This is still the 2022 or 23 allocation for Misamis Occidental. 2023. Buot pasabot, dili pa ni current, nagbayad pa lang sila, wa nila ma-deliver adtong 2023 kay gisingil sa inyong gobernador. Kini nga programa sa giingon pa ni Ma'am Engineer Castro. Nahimo kining usa ka produkto sa usa ka balaod nga gipasar o gipangunahan sa atong higala nga senador, si Senador Cynthia Villar. Atong pakpakan si Ma'am Cynthia. Abi ninyo, siya mo'y nangamaan sa Senado, pero bisan dili na ninyo pakpakan ang congressman sa 16th Congress sa 2nd District of Misamis Occidental was also one of the co-authors of this law nga karon inyong gobernador. Iyon ko ay nalagpakpak, padungakon pagyukon ninyo. We were discussing with Director Apod nga mayo kayo ning programahan. The purpose is to increase the production output sa bugas, sa rice. Increase the production output. Increase the income of the farmers with less production cost. Less production cost kaya nga naman ang mga
tractor, tracer, kani mga farm implements nga itong nadawat karon, gihatag naman sa gobyerno. Pero paglingkod nako, akong gina-reform. Gwapo kayo, munang namakpak mo. Pero ato nang gitagaan o improvement ang implementasyon, no? Kay sa wa pa maglingkod si Governor Waminal o si Vice Governor Wing o ang ato mga board members, gihatag man guni dito sa Farmers Association. Kay gihatag sa Farmers Association, paggamit sa farmers, mubayad lang gihapon. Muabang kay nga naman maintenance, bayad sa krudo, bayad sa operator. Karon sa atong administrasyon, ato nang ipahatag sa atong local government units atubangan sa atong karon ang atong mga mayores. Para nga naman, namakpak mo kay balugid mo kung sa hinungdan. Para dili na mag-abang ang farmers, libre na ang atong local government na mubayad sa driver, mubayad sa gasolina, o muhimo sa maintenance. Kay maoy tuyo sa maong balaod. Mo manggani dire sa atong probinsya sa gingon ni Ma'am Castro, ang maong balaod 10 billion, 5 billion for farm implements, no, sa rice competitiveness enhancement program. Ang 5 billion na mo na ang subsidy sa fertilizer. Oh. Abi ninyo, paglingkod nako atong 2022, second quarter pa daan, medyo nagkabangi nami sa ato ang direktor sa DE. Dili personal, official, kay ako man tong higala. Sama ni Colonel Maglio, kamo tong fraternal brother. Nga naman, nisupak ko, kay ang fertilizer, gihatag sa mga farmers, ting-ani na. Saan ko man atong fertilizer? Ang may tabo sa fertilizer, ibaligya. Pagbaligya, barato pa. Gipalit sa gobyerno og mahal. Diba? So, karon ato nang gi-improve. Una, kulang pa. No? Kulang kay sa competition na to sa DE, you are only giving 2 bags of fertilizer for 1 hectare. And the requirements is 3 to 4. Diba? So, yun sila kulang. Sige, pilay kulang. Kay ang kulang, atong gitagaan sa provincial government. Munang kumplito na ang fertilizer. Mingon ang akong higala sa una, nag-ato na lang nang i-release kay naka-allocate na karong tuiga. Mauli ang kwarta, di balik kong ibaligya sa farmers kay makatabang gihapon niya ang halin. So, wa gihapon ko musugot. Kay kung ihatag sa farmers, ibaligya, nagamit niya ang halin, no? So, mura na to og ayuda. Di akong ingnan na mahimo na ning DE o Department of Social Welfare and Development. Kay ang DSWD may singhatag og ayuda. Diba? Og labaw sa tanan. Unsay unang katuyuan sa balaod to increase the production output. So, pag-increase sa production output, ni-increase ang abot. Kung mo increase ang abot, naturalmente mo increase ang gross domestic product sa ato ang nasod o sa atong lugar. So that sa maong paagi adtong 2023
kay maayo manato ning pagka-manage diri sa atong probinsya. Ang national target sa atong Department Agriculture for the rice production, taas ang target na to, 6 metric tons per hektar. Pero ang national average in the past 2022, ang nakuha nato was only 5 metric tons per hektar. Medyo taas-taas pagani ato diri sa Northern Mindanao, kay Northern Mindanao yield in 2022 was 5.2 metric tons per hektar. Diri sa atong probinsya 4.9, pero adtong 2023 bisan og nagianta sa share line, ang atong average production output per hectare was already 5.6. So, ingon ana ang impekto sa maayong pagdala sa programa. Mo manggani karon mga kaigsuonan ko nga gawas nining ato karon nga paghatag nining maong farm implement ato sa pumpirma. Kaya ang desire sa provincial government atong giubanan ang national government, no, nga ang hinabang sa farmers from land preparations, then to ay seedlings, na fertilizer, na tapoy harvester, pati na ang post-harvest facilities. Karong adlaw modawata og duha ka rice processing system, rice mill, no, kay ang atong provincial government with the assistance of PhilMilk, no, do natay duha ka galingan nga ibutang, usa sa District 1 diri sa Dakbayan sa Oroquita, usa sa District 2 dito sa Dakbayan sa Tanggob to cover Bonifacio paingon sa Osamis. Kaya ang atong tinguha nga para gayud nga moubos ang inyong production cost mga rice farmers, nga atong ilibre pati ang paggaling sa inyong abot. Atong pagapirmahan karon ang MOA. Si Engineer Tista, ningisi na siya, kaya bininyo, dugay na ni nga allocation nga rice mill. Oh, dayon, iyang ihatag. Saan nga pag-ihatag nga wala may facilities, wala man tay muhaw sa maong galingan. Oh, paglingkod nako, iya pong ihatag dito usa sa Dakbayan sa Oroquita. Niya, unsaon man na, mahimong idol. Oh, gitagaan tagalingan yan di magamit. Di ba? So ako sa gipungutana, pila man na standard requirement sa inyong galingan para ma-install ang maong makina? Sus 38 million pesos. So, kay duhaman ang atong gidawat, mi-allocate na pod ang atong provincial government of 76 million pesos para magamit ang maong galingan. Kita nyo, wala mag-increase ang pundo, pero naay kwarta. Kaya ang kwarta sa gobyerno, basta maayong paggagamit, bisag di nakamangutang naa. Pakpakan na itong kutro atong board members, mga kaigsonan, timbang nako. Kay dili mo release, magawas ang pundo sa atong provincial government without the appropriations ordinance of our sangguniang panlalawigan. O karon sa atong agricultural development program activity, ato na sa ipang-release ang financial assistance sa mga rice farmers. Sugdan nato karon sa mga farmers sa Dakbayan sa Oroquita. Asa ang ato mga farmers sa Dakbayan sa Oroquita? Atong pakpakan ng atong mayor, ha? Nauna mo tungod sa
dynamic leadership sa inyong mayor o sa iyang kaubang sa sangguniang panglungsod. Ayaw mo og kabalaka. Giingnan na nako si direktor. Kaning atong i-release ninyo karon utang pa nila. Muna ang inyong gobernador dagjat taon ka na, monitor nga naman kini ayuda pa sa tuig 2023. Subot pasabot na pa mo'y mapaabot sa 2024. Monang si direktor, ako yung kipatapad, kay kamulo may magtapad, kamulo po na ko siyang giyunghungan sa utang sa Department of Agriculture dire sa atong probinsya. Ug miyon siya nga i-expedite na ang pag-release sa 2024.